makita nyo guys yung mga partner nyo o yung mga boyfriend nyo. Thank you kung mapanood mo ito kung boyfriend mo pa lang yung sasabihin ko o girlfriend mo pa lang. Yung laging tahimik guys. Tahimik. And then, hindi siya makapag-desisyon ng sa kanya. Yun, anuhin nyo talaga yung mga lalaki na yan, mga babae na yan, mga partner nyo o girlfriend nyo. Hindi lang naman to sa lalaki same din sa babae. Yung bang, di ba, mag-boyfriend kayo and then, may ma-encounter kayo na problem tapos hindi siya marunong mag-react. Parang hindi siya marunong mag-find ng solution. Kahit yung mag-usap lang kayo ng masinsinan, parang hindi siya, parang umiiwas. Parang gusto niya happy-happy lang. Ako, may something talaga yan guys. And then, yung sa akin noon kasi pakabata ko pa, sa edad ko siguro na magkargo ng ganyan. Kasi ako guys noon, hindi ko siya pinapansin, yung sa isip ko lang makatulong ako kasi naawa ako sa kanya. Yun lang talaga ang naramdaman ko noon. Pero hindi ko alam na kung love yun. Sinarealize ko nung nag-file ako ng annulment. Tapos nalaman ko na nakakulong siya kasi guys, siya, grabe talaga yung niya, yung sumpong yan, kinukulong, nilalagay sa bakal na kulungan or pinakadena. Ganyan ka worst. Nung kahit na walay na kami, tapos ongoing yung aking annulment, buo na yung decision ko talaga na mag-annul na ako. Nalaman ko na nakakulong siya guys, na sabi daw nakakulong, tapos ang payat, gano'n, na ilang tagal niya nakakulong. Naiyak ako guys, hindi dahil love ko pa siya na love as a husband, ex-husband, hindi, naiyak ako dahil naawa ako, honestly. And then doon ko na-realize na siguro yung naramdaman ko hindi yung love, awa lang talaga. Doon ko siya na-confirm nung narinig ko na nakakulong siya matagal na, payat, parang gano'n. So doon ako naiyak. So doon ko na-confirm na siguro hindi nga love yung naramdaman ko, awa yung naramdaman ko. So siguro guys, advice ko lalo na sa anak ko ngayon, sabi ko mukha siya ng BS Psychology, good for her, sabi ko sa kanya na kung sakali man in the future mag-jowa, grabe yung term, mag-boyfriend ka, sabi ko idadaan ko talaga anak sa psychiatrist. Grabe naman si mama. Sabi ko sabi ko ayaw ko na maranasan ng hirap, dahil kung ako noon may alam lang at alam ko yung mga bagay-bagay, kasi noon kasi napaka-limited lang, walang internet, hindi pa bulgaran yung mental problem, yung mental health. Tinatago kasi nahihiya sila na may mental sila, yung sakit sila sa utak. So ngayon hindi na, napaka welcome na yung may mga mental awareness, ganun. Kumbaga tinatanggap at ginagawa ng solusyon. So noon kasi tinatago lang, nahihiya na sabihin na may buang sila na kapatid, buang sila pamilya. Pero hindi dapat ganun, dapat natin yan kasi solusyonan, hindi tinatago, hindi kinakahiya. Kasi in the first place, hindi nila ginusto yun, yung sakit na yun. Hindi nila pinili yun naman, may ganun sila, diba? So nakakaawa nga sila kung maintindihan mo. So advice ko lang sa mga teenager, ako guys, wag talaga kayo guys magpadalos-dalos ng inyong mga desisyon na mag-asawa ng maaga, lalo na pag professional ka na. So kailangan magiging wise ka, magiging matalino ka, mapagmatsyag sa mga kaparihan ninyo. So lalo na guys, minsan pag may naririnig ako ng mga mag-asawa na ganito daw, ganyan daw sila, sabi ko yan, hindi yan normal. Kahit tingnan mo yan, may something yan, kasi
bago daw gamitin, sinasaktan, bago daw pinipilit. Sabi ko kasi hindi naman ganun eh. Hindi pinipilit ang mga bagay na ganun kahit asawa mo siya. Hindi yan pwede na pilitin ka. And siguro guys, yung lalo na may maraming mga battered wife, sinasaktan, lalo na ginagamit na hindi gusto ng asawa yung. Kasi tayo mga babae guys, hindi naman tayo isang gamit lang. Hindi tayo gamit na pag gusto nila, kung gusto nila mag-oo tayo kahit ayaw natin. Hindi ganun eh. Kasi yung mag-asawa iba. Iba yung iba yung sabi ni Lord, kasi yung mag-asawa ay hindi yun isang gamit lang na gusto mo paggamitin mo kahit na ayaw ng partner mo pinipilit. Hindi ganun. So, magtanong ka na o magtaka ka na kung yung partner mo ganun. So, sometimes tayong mga babae na pinatago na lang natin kasi nahiya tayo mag-share sa kaparihan natin. So guys, encourage ko lang sa inyo na nakikinig, lalo sa mga nakakaranas ng hindi maganda na pakikisama ng inyong mga husband, inyong mga partner. Pilitin nyo guys na lumabas, magkwentuhan sa mga may mga alam para ma-inform tayo ng mga bagay na hindi natin alam. Kasi kung tayo ay hindi lalabas at hindi sasabihin yung mga naranasan natin, paano tayo natulungan? Kasi guys, yung mental health, yung mental awareness ay talaga yan. Pag utak na pinag-uusapan, mahirap talaga yan. Parang, di ba ang dami natin napapanood na mag-suicide dahil hindi pinansin, hindi binigyan ng halaga. Kasi malaking impact kasi yan sa tao na hindi niya kayang tanggapin o hindi kaya i-process ng kanyang utak. So magiging aware tayo sa ating mga kapatid, sa ating mga bahay, sa ating mga kamag-anak na may mga something ganun. So ako pag may nabasa ako na talagang ko yan at nag-pray kasi hindi kasi nila ginusto yun eh. Hindi lang talaga kaya ng utak nila i-process mga bagay-bagay na ng mga pangyayari sa buhay nila. So tayo na may partner na o wala pang partner at mayroon tayong karelasyon, mag-ingat tayo guys. Kasi yung mental health, mental awareness, may mga sakit sa utak, may mga disorder, hindi natin makikita yun. Malalaman lang natin yan kung lagi tayong kasama nila. So magiging aware tayo. Makita natin yung mga sign na yun na lagi lang naka sa bahay, lagi lang ayaw lumabas, laging ayaw maligo, ayaw kumain, gusto lang matulog, lagi lang madilim. So may mga pinagdadaanan yan guys, kaya magiging aware tayo lang na kung may partner din tayong ganyan. So seek health professional or mental doctor na makatulong sa atin. Guys, basta-basta. Siguro maraming nakaka-relate ng ganyan na nakikinig dito sa aking video na ang mental problem o ang mental health guys ay talagang na yan, open na kasi maraming mga kababayan natin o lalo na sa OFW din nakaranas sa mga ganyan. Magiging open tayo na sabihin na kung anong naranasan natin sa ating mga partner o kung tayo din, ganun, may mga experience tayo na ganyan. Seek help guys, and then pray, magbasa ng Bible, makinig ng mga praise and worship, kasi yun lang talagang ginagawa ko. Kasi ako guys, nakakaranas din ako ng depression. Ayan, so in my next video, share ko sa inyo kung ding mga depression na ating naranasan at bakit nalulungkot ako, bakit parang sobrang sad ako yung ganun. Yeah, to the extent na parang, di ba, parang wala nang silbi ang buhay, parang gusto mo na tapusin. Pero prayer lang talaga kay God, and then help professional doctor na makatulong sa ating mental health. And kung nasa kalagayan ka na may ganyang partner, i-voice out nyo guys, hingi kayo ng tulong. Marami tayong pwedeng lapitan, diba, sa mga barangay natin o sa mga city natin. Mayroong mga center na gustong tumulong sa atin o yung mga
government NGO, ganun. Marami tayo pwedeng lapitan para maagapan yung naranasan natin yung mga problem about mental. So, ayan. Sa may mga tanong guys about mental health, pwede kayo mag-comment below. At paki-subscribe na rin sa mga hindi pa na-subscribe. At paki-like, share, and comment. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating. Yun lang guys. Thank you so much. And see you in my next vlog. Bye!